May kasabihan sa Ingles, the hand that rocks the cradle rules the world. Makapangyarihan ang mga nag-aalaga ng mga bata. Tunay ngang dakila ang mga Pilipinang nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo bilang mga yaya. Katulad ni Auntie Terry, na ginawan pa ng pelikula ng isa sa mga inalagaan niyang Singaporean. Ang Cannes Film Festival sa France ang isa sa pinaka-prestigyosong film festival sa buong mundo. The jury prize goes to... At sa taong ito, ang nag-uwi ng parangal na Camera d'Or ang pelikula mula sa Singapore na Tunog, Pilipinas. Ang Iloilo. You can call me Terry, Mom. This is your bed. Sleep here. You can see her. Kuwento ito ng isang Pinay nani o yaya at kung paano nito pinagbuklod ang pinagsilbihan niyang Singaporean family noong panahon ng Asian financial crisis. How long have you been out of job for? 2 months. Henry? Yes. 你当妈妈。你整天就会看穿你老公啊！ Ang kwento nito, halaw raw sa totoong karanasan ng direktor na si Anthony Chen na pinalaki ng isang Pinay domestic helper, ang kanyang Auntie Terry. 想知道电影《一漏一漏爸妈不在家》的制作过程？ Ginawa raw ni Anthony Chen ang pelikula sa pagbabakasakaling sa pamamagitan nito. Mahanap pa niya ang kanyang yaya na 16 na taon na siyang walang balita. Sa payak na bayan ng San Miguel sa Iloilo, nakatira ngayon ang yaya ni Anthony. Ang kanyang si Auntie Terry o si Teresita Sajonia. 1987, kahit nagtapos ng midwifery, mas pinili ni Auntie Terry na magtungo ng Singapore para doon magtrabaho. Taong 1989 nung mapunta si Auntie Terry sa pamilya Chen. Dahil parehong nagtatrabaho ang mag-asawang Chen noon, halos sa kanya na raw talaga lumaki ang kanilang mga anak na sina Anthony, Justin, at Christopher. Sa magkakapatid na Chen daw ibinaling ni Auntie Terry ang kanyang pangungulila sa kanyang pamilya. Anong klaseng mga bata ho sila na maliliit pa? Okay naman eh. Mga mabait naman yung mga bata. Mabait sila. Balita ho namin na palapit kayo ng husto dun sa bunso. Oo, palagi yan kasi dinadala ko sa palengke. Kapag nagluluto ako, yan sa tabi ko yan na nagluluto ako dyan. Sa pelikulang Iloilo, ang Asian crisis ang naging dahilan kung bakit kinailangang bitawan ng pamilya Chen si Auntie Terry. Pero inamin niya sa akin na ang iniinda niya noong sakit at edad ang tunay na dahilan kung bakit siya umuwi ng Pilipinas. Kasi may ano na ako eh, matanda na eh. Kaya kahit gusto ko pa eh, wala na. Wala nang chance. Ganyan no, hindi ko makikita yan. Wala naman ho kayong katarak o glaucoma? Wala po. Malabo lang? Okay, opo. Masakit man daw sa kaloobang iwan ng mga batang itinuring niyang mga tunay niyang anak, walang nagawa si Auntie Terry kundi bumalik ng Pilipinas. Kwento niyo ngayong huling araw kayong Huling araw. Oo. Uwi ako ng Pilipinas. Yun, pupunta naman sila sa Singapore, sa Malaysia. Magbabakasyon. Oo, magbabakasyon. Akala nila siguro, magbabakasyon na ako. Sabi ko, sa alaga kong malaki, alagaan mo yung yung mga kapatid mo. Tapos, hinahalikan ko sila, hinahag, no? Tapos magbabay. Yan. Muntik na maluluha yung mata ko. Mula ho nung umalis kayo sa kanila at sa Singapore, nagkaroon ho ba kayo ng communication? Nagsulat ako minsan, tapos wala na kaming communication. Ay, hindi sila sumagot? Hindi ko alam kasi lumipat sila ng bahay pala.
Sa 10 taong pagtatrabaho sa Singapore, katulad ng iba nating mga OFW, ang naipon ni Auntie Terry na uwi rin sa wala. Nakatira siya hanggang ngayon sa maliit na barong-barong, kapiling ang kanyang mister. Halos walang naipundar na gamit. At nabubuhay lamang sila sa pag-aalaga ng ilang mga pananim. Gayunpaman, itinuturing niyang yaman ang mga larawang ito na wala raw katumbas na halaga. Hanggang nito lamang Hulyo, sa tulong ng isang local radio station sa Iloilo at isang PR company, natunton ng Singaporean film director na si Anthony Chen ang kinaroroonan ni Auntie Terry. Matapos ang halos 16 na taon, muling nakasama ni Auntie Terry ang kanyang mga alaga. So nakita niyo na ho yung mga alaga niyo, mga mama na. O ano sabi niyo ho? Sabi ko, who are you? Niyakap mo yung ikatatlo. Yung bunso. Oo. Sabi ko, I miss you. Sorry ha, pero nung nakita daw po kayo nila Anthony, tsaka ni Christopher, hindi nila yata inakala na ganun yung buhay ninyo. Napahiya nga ako. Ang akala ng nanay niya na nagluluto daw ako para itinda. Kasi sabi niya, marunong ka naman magluto. Pero anong in-explain nyo? Na tinanong ba kayo? Sabi nila, ayusin daw nilang buhay. Anong pakiramdam ho na yung mga bata na ilalagaan yung maliliit, biglang, eto, hinanap kayo, pinuntahan pa kayo sa Iloilo. Siyempre, happy ako na kahit paano, naalala din niya ako. Ang pagkikitang ito, nasundan pa. Nung dinala ng mga Chen si Auntie Terry pabalik ng Singapore, para dumalo sa premiere night ng pelikula na siya ring entry ngayon ng Singapore sa Oscars o sa Academy Awards sa Hollywood. Masaya. At saka, proud ba kayo? Proud ako sa alaga ko. Sa palagay nyo ho, Auntie Terry, bakit kaya na ganun na lang yung impluwensya nyo dun sa inyong mga inalagaan na bata? Siguro, nabaita na sila sa akin. Bakit ho kaya naalala ni Anthony yung Iloilo? Nakukwento nyo ba yung buhay ninyo sa kanila, yung mga bata ho, nung bata pa ho sila? Sabi niya, Auntie Terry, saan ba kayo sa Pilipinas? Sabi ko sa Iloilo. Sabi niya, pakispell man ng Iloilo. Talaga ho? Opo. Kaya sabi ko, ILO. Yan, siguro, naalala niya. Naalala niya. Opo. Ano man daw ang naging takbo ng buhay ni Auntie Terry, wala raw siyang pinanghihinayangan. Lalo pat tila nasuklian ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan sa Singapore. Sa dinami-dami ho ng yaya at naging DH sa Singapore, bukod tangi kayo. Opo. Kasi ginawa kayo ng pelikula. Nagpapasalamat din ako sa alaga ko na kahit matagal na yun, naalala din niya ang mga ginagawa ko sa kanila. Kahit na maliit pa sila noon. God, kahit sa lilibo-libo kong isip, hindi ko na alala na bigyan ako ng alaga kong ganitong honor.
Madalas nasasabi na tunay na dakila ang mga nag-aalaga ng mga batang hindi naman nila iniluwal. Malungkot na realidad. Bagamat sa isang banda, pwede rin itong ipagmalaki. Mantakin nyo sa iba't ibang panig ngayon ng mundo. May mga henerasyong ang nagpalaki, mga mapag-aruga at mapagmahal na Pinay nani, katulad ni Auntie Terry.